Marami ang nanlumo matapos masunog ang Faculty Center sa University of the Philippines, Diliman, kung saan natupok po ang school records at iba pang mahalagang dokumento. Ang ilang guro, mangyak-ngyak sa nangyari. Mula sa UP Diliman sa Quezon City, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Rafi, Connie, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nafa-fire out ang sunog na nagaganap dito sa UP Diliman. Nagngangalit na apoy ang aming nadatnan sa tatlong palapag na UP Faculty Center. Pataas ang buga ng tubig dahil ang sunog ay sa ikatlong palapag lang. Pero makalipas ang ilang saglit ay nadamay na rin ang ikalawang palapag. Nagbagsakan na ang mga kisame. Ang ilang bintana kusa ng nababasag dahil sa init. Ilang may hinang pagsabog din ang naganap. Ganun pa man, ilang bumbero ang pumasok sa loob para bugahan ng tubig ang napakalakas na apoy. May mga kuwan sila dyan, gas tank na, yung mga regular gas tank lang na present. Siguro sa mga laboratory, dahil may nagsasabi na may laboratory din somewhere that in the third floor. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil nasa gusali ang mga dokumento ng mga guro sa College of Arts and Letters at College of Social Sciences and Philosophy. Ilang guro naman na nagpunta habang nasusunog pa ang gusali. Arts and Letters ito at saka Social Sciences. Itong nagre-research, History Department kasama dito, ang department ko na Anthropology. So lahat na naipon na research materials ay lahat nandito. No? Kaya yan ang pinakamasakit dito. More than the physical thing is the loss of memories and a lot of work, no? Research work. Ang professor na si Janet Pinzon, mangyak-ngyak habang pinanonood ang nasusunog na gusali. Ito na raw kasi ang itinuring niyang pangalawang bahay sa loob ng 30 years na pagtuturo. Mga libro na nakolekta, maraming memorable artwork ng anak ko doon. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog na tumupok sa ikatlo at pangalawang palapag. Water damage naman ang sinapit ng unang palapag. Inimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Sabi ng ating witness na less than a year pa yata siya dito na may napapansin siya. Maybe it's more on the electrical side siguro. Then nag-develop na lang siguro at sa ganitong mga oras ng gabi ay yun, bumuilo na yung resulta ng apoy nila. So sabihin niya, yun ang mga na-observe, naka-amoy siya ng mga ganong unusual na mga pangamoy ng mga parang galing sa goma. Mag-alas 8 ng umaga muling lumabas ang maitim na usok mula sa ikalawang palapag. Maya-maya lang, sumiklab muli ang apoy. Ayon sa BFP, ang mga natitirang libro na nagbabaga pa ang naging sanhi ng muling pag-apoy. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga ng structural damage bunsod ng sunog. Yang pinapakita namin sa inyo ngayon, no? Yan yung muling nagliyab nung kaninang alas 8 ng umaga, no? Ang sabi ng isang professor na nakausap natin, yung parting daw yan yung Office of the Dean at habang nasa baba naman ito, yung mismong bangko. No? So patuloy pa rin ang ginagawang mapping operations ng mga bumbero dito upang tuluyan nang maapula ang sunog na nagaganap dito sa UP Diliman. At yan muna pinakahuling balita mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Rafi and Connie. Jay, may nabanggit pa ang UP kung ano magiging epekto nitong sunog sa mga papasok dyan ngayon sa UP Diliman? Kaninang umaga idineklara na ng UP na walang pasok itong mga estudyante ng Arts and Letters habang ang iba naman ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pasok sa paaralan. Rafi? At Jay, yung nabanggit na mga dokumento na nasira at nasunog, nabanggit ba kung na-digitize sa mga ito? Kumbaga ay na-store somewhere yung mga physical na dokumento lamang yung nasunog? May nabanggit bang ganon na Jay? Karamihan daw dito sa mga dokumento, no, hindi nila nagawa ng backup o na-digitize habang iilan lamang daw ang nakapag-scan at nakapagawa nga ng backup ng mga dokumentong ito. Rafi? At Jay, may mga estudyante rin bang nagpupunta dyan at tinitinan anong reaksyon nila dyan sa nangyaring napakalaking sunog sa loob ng UP Diliman campus, Jay? Marami tayo nakikita ang mga estudyante dito na nalulungkot at naiisip nga nila na kung bakit ganito ang nangyari dahil malaki nga yung tulong ng mismong building na ito. Katulad ng sinabi kanina, no, maraming importanteng research works ang naririto sa loob. Kaya naman ganito na lamang ang kanilang nararamdaman. Rafi?
Ito, no, gusto lang natin mapag-alaman din kung papaano ang balak ba ng UP, particularly doon sa mga estudyante, no? Saan ba sila pansamantala naman na mag-aaral at itong building nila natupok na? Meron daw ditong parte ng isang building, mga bagong gawang pavilion na kaninang umaga ay sinabi nila ay hinahanda na nila upang magamit nila habang hindi pa nga naayos itong nasunog na building. Ilan bang estudyante yung maapektuhan at mga guro? Hindi na-mention sa atin ni Chancellor kanina kung gaano kadami yung estudyante, pero doon sa teachers, nasa 250 ang apektado. 150 dito ang mga guro sa arts and letters habang isanda naman doon naman sa kabilang kurso. Alright, maraming salamat sa yung update na yan, Jay Sabale.